Ang isang taong inihandog po ba sa isang relihiyon ay paano po ninyo maipaliwanag? At sang-ayon po ba ito sa kasulatan sa Biblia? Alam mo kapatid, wag ka namang magagalit. Ang babae hindi inihahandog. Ang inihahandog sa panahong Israel ay mga panganay na lalaki, gagawing saserdote, gagawing tagapamahala ng tabernakulo. Yun ang hinahandog. Basahin natin kapatid, sa Lucas Kapitulo 2, versikulo 21. At nang makaraan ang 8 araw upang tuliin siya, ay tinawag na Jesus ang kanyang pangalan, na siyang itinawag ng anghel bago siya ipinaglihi sa tiyan. At nang maganap na ang mga araw na kanilang paglilinis, alinsunod sa kautusan ni Moises, ay kanilang dinala siya sa Jerusalem upang iharap siya sa Panginoon. Ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon, ang bawat lalaking nagbubukas ng bahay-bata ay tatawaging banal sa Panginoon. Ang sinasabi sa batas, panahon ni Moises, ang batas ng paghahandog, bawat lalaki na nagbubukas ng bahay-bata, yun ang inihahandog sa Panginoon. Tatawagin ang wika siyang banal sa Panginoon. Bawat lalaking nagbubukas ng bahay-bata. Yun ang sabi sa Biblia, kapatid. Hindi natin inimbento yan, nasa Biblia yan. Yan ang totoo. Huwag ka naman magagalit kasi unang-una, ikaw hindi naman lalaki, babae ka. Kaya ang masasabi ko, kapatid, huwag ka namang magagalit sa akin. Nagkamali yung magulang mo, inihandog ka. Kasi hindi naman yun batas na, walang batas sa Bagong Tipan din na maghahandog ng bata. Ang bata, hindi inihahandog sa panahon ng Bagong Tipan. Kasi sa panahon ng Bagong Tipan, sa panahon ni Kristo, ang bata ay pinatuturuan ng aral at saway ng Panginoon. Hindi ihahandog. Yung paghahandog sa panahon ni Moises yun, na kaya ihahandog ang batang lalaki na ipinanganak na panganay para para siya magiging saserdote. Yun ang nangyari kay Kristo Kasi panganay si Kristo, lalaking panganay, kaya siya dinala sa templo ni Maria at ni Jose at iniharap sa Panginoon. Naintindihan mo yon, kapatid?